25. Sabi po, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, malapit na pong dumating ang Panginoong Jesus. Napag-aralan natin last Sunday ang mga senyales kung ano ang makikita natin kapag papalapit na ang Panginoong Jesus. Kaya hinahanda ng mga simbahan, ng mga church, ang mga tao sa pagdating ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos na mapahamak ang kahit isang tao. Dahil mahal ng Diyos ang bawat isa, ang bawat buhay na ipinanganak sa mundong ito. Amen. Ngayon po ay pag-aaralan natin ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Sa gitna ng mga kahirapan, sa gitna ng mga pangyayaring kasalukuyan na nagaganap sa mundong ito, sa kabila ng digmaan, sa kabila ng sakit, ng karamdaman, sa kabila ng mga kakapusan o kawalan ng pananalapi, ang Diyos po ay may plano sa atin. Pag-aaralan natin kung ano ba ang plano ng Diyos sa buhay natin at papaano natin ito matatanggap. Sino po dito sa atin ay may mga plano na natanggap sa Panginoon? O merong mga pangako ng Diyos na natanggap sa ating buhay? Meron po ba? Mga kapatid, lahat po tayo ay may pangakong sa Panginoon at lahat tayo ay may plano sa Diyos. Ang nakakalungkot lamang po, hindi alam ng tao na ang Diyos pala ay may plano para sa atin. Tayo pong mga magulang, may mga plano po tayo sa ating mga anak at lahat ng yun ay mabubuti. Ang Diyos bilang Ama ay may plano sa kanyang mga anak. Ano ba ang mga pangako ng Diyos? May tinatawag po tayong pangkalawakang o pangkalahatang pangako ng Diyos. Tulad po ng kaligtasan ng lahat ng tao, yan po ay pangako ng Diyos sa lahat ng tao. Lahat ng tao, ang kagustuhan ng Diyos ay maligtas. Yan po ay pangkalahatang pangako ng Diyos sa mga tao. Ngayon, bakit hindi na tatanggap ng may ibang taong hindi nakakatanggap ng kaligtasan? Ang tao po ang umaayaw sa kaligtasan. Umiiwas sila sa Diyos. Ang kung sino mang tumanggap sa Panginoon, yun ang maliligtas. Ano pa ang mga pangako ng Diyos? Meron tayong tinatawag na eternal rewards. Ang Diyos po ay Diyos ng naggagantimpala, nagre-reward. Meron po tayong mga gantimpala na matatanggap sa Panginoon. Ganon din ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan, maging ang ating mga tahanan ay plano ng Diyos at pangako ng Diyos sa atin na tayo ay ilagay sa isang lugar na kung saan tayo ay safe at secured. Pangako po yan ng Diyos. Yan po ay pangako ng Diyos sa pangkalahatan. Meron naman po tayong tinatawag na pangako ng Diyos na espesipiko, specific sa isang tao. Ito po yung purpose ng buhay ng isang tao. Ito po yung calling. Ikaw ba'y tinawag sa gawain ng Diyos? Ikaw ba ay tinawag sa pagnenegosyo? Ikaw ba ay tinawag bilang doktor? Ikaw ba ay tinawag bilang abogado? Yan po ay pangako o plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Meron din pong plano ang Diyos na ikaw ay pagalingin, ikaw ay iahon sa kahirapan papunta sa pagpapala. Yan po ay mga pangako ng Diyos. Pastor, nakakaapekto ba ang mga nangyayari sa mundong ito sa pangako ng Diyos? Ang mga tao ba ay pwedeng makaapekto sa pangako ng Diyos sa buhay ng isang tao? Ang gobyerno ba o ang mga nasa authority o ang mga pampolitikal na mga leader ay makakaapekto ba sa plano ng Diyos sa buhay ng isang tao? Maging ang ating mga magulang ba o ang ating kapitbahay o ang ating mga kamag-anak ay makakaapekto ba sa plano at sa pangako ng Diyos sa atin?
Mga magulang, mga kapatid, walang kahit na ano at walang kahit na anong bagay ang makakaapekto sa plano ng Diyos sa buhay natin. Ang nag-iisang makakaapekto sa plano ng Diyos sa buhay ng bawat isang tao ay ikaw lamang mismo. Sa atin nakasalalay kung ang pangako ng Diyos, kung ang plano ng Diyos ay matutupad sa ating buhay. Kaya pag-aaralan natin paano ba tanggapin at matanggap ang pangako ng Diyos sa buhay natin. At una, ano ba ang pangako ng Diyos sa atin? Basahin po natin sa aklat ng James, Santiago, chapter 2, verse 5. Ito po ang sinasabi sa Santiago chapter 2, verse 5. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagmamahal sa Kanya? Unang plano ng Diyos, unang pangako niya sa Kanyang mga anak ay ang kaharian ng Diyos. Sabihin nyo nga po, kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos. Alam niyo po mga magulang, mga kapatid, napaka-importante itong kaharian ng Diyos o Kingdom of God na matanggap natin. Ang kalangitan, ang heaven ay place. Lugar po yun, lugar. Lugar na kung saan nandun ang Diyos, lugar na kung saan nandun ang mga anghel, lugar na kung saan nandun ang mga anak ng Diyos. Pag tayo ay kinuha ng Panginoon, sa langit tayo mapupunta. Heaven ay lugar po. Pero yung tinatawag na Kingdom of God, yun po ay sistemang umiiral sa Diyos at sistemang umiiral sa kalangitan. Ang Pilipinas, mga kapatid, ay isang lugar. Pero ang kingdom o ang presidency ay sistema. Sa atin, sa Pilipinas, tayo ay nasa demokratikong sistema. Pero ang Diyos ay hindi nasa demokratikong sistema. Siya ay nasa kaharian ng Diyos. Ito po ay sistema na umiiral sa kaharian ng Diyos. Basahin natin Matthew chapter 6 verse 33. Gaano ba kaimportante sa buhay ng isang tao ang siya ay mapabilang sa kaharian ng Diyos? Matthew chapter 6 verse 33. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Mga kapatid, walang ibang prioridad na dapat mauna kundi ang Diyos at ang kanyang kaharian. Pag inuna natin ang Panginoon, lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay sa atin ng Diyos. Tulad ng ganitong pangyayari. Umulan man, umaraw man, bumagyo, nagbigay tayo ng oras sa Diyos. Inuna natin ang presensya ng Diyos at ang kanyang kaharian. Asahan ninyo, ibibigay ng Diyos ang hinihingi ninyo. Yan ay pangako niya sa kanyang salita. Ano pang sinasabi patungkol sa kaharian ng Diyos? Matthew chapter 9, verse 35. Ang sabi po doon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo. Ipinahayag niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Mga kapatid, kapag naiintindihan natin ang kaharian ng Diyos at kapag ang kaharian ng Diyos ay nasa ating mga puso, nandoon ang kagalingan mula sa Panginoon. Kaya po hindi gumagaling ang isang tao sa kanyang sakit at karamdaman dahil malayo siya
sa kaharian ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Dahil ang umiiral na sistema sa kanyang buhay ay kaharian ng dyablo. Dalawa po ang kahariang binabanggit sa Biblia, kaharian ng dyablo at kaharian ng Diyos. Pero tayo mga kapatid, bilang mga anak niya, kinakailangan makapasok tayo at maranasan natin yung experience na tayo ay nasa kaharian ng Diyos. Sa Biblia po, di ba alam po natin yung Our Father na panalangin, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Di ba, Ama namin? Sabi niya, sundin ang loob mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Ibig sabihin po nun, lagi natin pinapanalangin yun. Sundin ang loob mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Kumbaga mga kapatid, kung ano ang sistema na umiiral sa kalangitan, yung kingdom of God, ay mararanasan natin dito kahit tayo ay nandito pa sa mundong ito. Mga kapatid, napaka-importante na tayo ay nasa kaharian ng Diyos. Sinasabi dito na kapag tayo ay nasa kaharian ng Diyos, lahat ng uri ng sakit at karamdaman pagagalingin ng Panginoong Hesus. Walang imposible sa Diyos at walang imposible sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Matthew chapter 12 verse 28. Verse 12. Matthew chapter 12 verse 28. Ang sabi po doon, ngayon, kung nagpapalayas ako ng masasamang espiritu sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos, nangangahulugang ito na, dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, sa kingdom of God, nandoon nagpapalayas, doon nanggagaling ang kapangyarihan ng Diyos na magpalayas ng mga masasamang espiritu. Meron po ba sa inyo na nakakita dito yung dinideliverance, yung parang exorcism, sinasaniban ng masamang espiritu? Nakakita po ba kayo sa TV, sa television, sa Facebook? Di ba po, nagsasalita sa iba't ibang mga kung ano man sinasabi, siya daw si ganito, siya daw ganyan, si ganyan. Ang kapangyarihang magpalayas ng mga masasamang espiritu, walang iba kundi pinanggagalingan yan, ay ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo. At mga kapatid, kung tayo ay pinaghaharian ng Espiritu ng Diyos at nasa kaharian tayo ng Panginoong Hesukristo, hindi tayo sasaniban. Dahil ang tinanggap natin ay ang Espiritu ng Diyos. Hindi pwedeng magsama ang Espiritu ng Diablo sa Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu na nasa atin ay higit na malakas kaysa sa Espiritu ng mundo na nanggahari dito, ay ang Diablo. Kaya mga kapatid, importante na tayo ay maranasan natin yung experience ng Kingdom of God. Pag pinag-usapan po ang Kristyanismo, hindi po ito isang rituales, hindi po ito isang tradisyon, hindi po ito isang history, hindi po ito isang teorya o theory lamang, isang belief o isang pananampalataya o isang paniniwala. Pag pinag-usapan po ang tunay na Kristyanismo, ito po ay experience. Sabi niyo nga po, experience. Kaya po, yung mga una natin na pag-aralan, yung born again, hindi isang relihiyon, kundi experience. Ibig sabihin nun ay karanasan. Karanasan. Kapag po ang isang tao, kapag siya ay hindi nakaranas ng tunay na pagpanganak muli sa espiritu, mahihirapan po siyang mabago ang kanyang buhay dahil hindi niya talaga na-experience ang Diyos. Ang tunay na mga nagbabago o nababago ang kanilang buhay ay nakapasok sa experience ng ipinanganak na muli sa Espiritu. Yun yung born again experience. At ang Diyos ang nagpapasimula nun sa atin at binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Isa pa, ano pa ba ang mga nasa kaharian ng Diyos? Matthew chapter 16 verse 26. Sabi po, ano ba ang mapapala ng tao kung mapasakan niya man ang lahat ng bagay dito sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? May ibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Mga kapatid,
Dito inihahambing ang mundo, ang kaharian ng mundo o ang kaharian ng Diyos. Pinapipili tayo ng Diyos dito. Hindi tayo parang robot na inuutusan tayo, ito piliin mo. Binibigyan po tayo ng desisyon ng Diyos kung anong buhay na pipiliin natin. Ang buhay ba ng mundo o ang buhay ng Diyos? Sabi ng Biblia, ano ba ang mapapala kung mapasa kanya man ang buong mundo? Ikaw man ay mayaman, ikaw man ay maraming negosyo, kung ikaw man ay ganitong posisyon mo, pero kapag ikaw ay kinuha ng Diyos, kasama mo ba si Kristo kapag ikaw ay kinuha? Mga kapatid, mayaman, mahirap, masama at mabuti, iisa lamang ang pupuntahan ng tao. Iisa lamang, haharap siya sa Panginoong Jesucristo. At pag siya ay humarap sa Diyos, saan ka pupunta? Sa kalangitan ba o sa impyerno? Mga kapatid, sa Biblia, sa pag-aaral ng Biblia, sa totoo man, wala pong purgatorio. Wala pong isang mundo na kung saan ipananalangin natin ang tao na maligtas. Kung baga mga kapatid, iisa lang ang buhay ng tao. Itong mundong ito ang tinatawag na parang purgatorio na kailangan mong ipanalangin ang mga katabi mo na maligtas hanggat buhay pa tayo. Kasi kapag tayo yung mga nasa ataon na, kahit maglulupasay tayo at mag-ayuno at mag-fasting, hindi natin siya kayang dalhin o ibalik ang kanyang buhay at hindi natin kayang nagdalhin sa kalangitan. Kasi ang Diyos lamang ang magdidesisyon kung saan siya papunta base sa ginawa ng taong yon nung nabubuhay pa siya dito sa mundong ito. Ito po, dito tayo trinitrain ng Panginoon. Dito tayo nakakapamili kung anong buhay ang gusto natin. Buhay na malapit sa Diyos o buhay na malapit sa dyablo. Genesis pa lang, mga kapatid, sa halamanan ng Eden, pinapili na ng Diyos kung si Eva at Adan ba ay susunod sa Panginoon. Kakainin ba nila yung bunga na ipinagbabawal o hindi? Ganun po, binagdidesisyonan natin ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Kaya bawat bagay na pipiliin natin ay aanihin natin kung tayo ba ay mapupunta sa kasama ng Diyos o tayo ay mapupunta kasama ng kaaway, si Satanas. Kaya nga sabi mga kapatid, kahit nasa atin ang mundong ito, kayamanan, kapangyarihan, lahat ng bagay na narito, pero ang kaluluwa pala natin ay malayo sa Diyos, walang silbi, walang saysay. Mabuti pa, kahit ikaw ay mahirap, ikaw ay kinakapos, o ikaw ay wala mang matulugan, pero kasama mo ang Diyos, napaka-importante nun. Dahil, mga kapatid, saan ba nanggagaling ang pagpapala? Saan ba nanggagaling ang trabaho? Saan ba nanggagaling ang negosyo? Saan ba nanggagaling ang kapangyarihan ng mga tao? Di ba po sa Diyos? Sa Diyos nanggagaling. Kung tayo ay nasa kaharian ng Diyos na naghahari sa ating puso, lahat ng bagay ibibigay sa inyo. Yan yung binasa natin sa Matthew chapter 6 verse 33. Kung uunahin natin ang Panginoon at ang kanyang kaharian, lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay niya sa atin. Amen po ba? Matthew chapter 19 verse 24. Matthew chapter 19 verse 24. At verse 14. Sinabi ni Jesus sa mga tagusunod niya, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag ninyo silang pigilan dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian po ng Diyos ay hindi lamang sa mga adult people, hindi lamang sa mga may nasa edad na mga tao, kundi ang kaharian ng Diyos ay maging sa kanila, sa mga bata. Meron, di ba nga po, sa Biblia, nandito ang Panginoong Jesus, pagkatapos may mga batang lumalapit sa kanila. Ayun si Mami.
May mga batang lumalapit sa kanila, pinipigilan ng mga disipulo, ay huwag kayong lumapit dito, magugulo yung sermon ng Panginoong Yesus. Pero nasabi ng Panginoong Yesus sa kanila, huwag niyong pigilan yung mga bata na yan dahil yung mga bata na yan ay kasama sa kaharian ng Diyos. Ang mga bata ay sadyang makukulit, mga maraming ginagawa, nakaka-distract, pero sila man, dahil walang pinipili ang Diyos mayaman, mahirap, bata't matanda, babae, lalaki, pwede sa kaharian ng Diyos. Kung ikaw man sa tingin mo napakasamang tao at hindi ako karapat-dapat pumasok sa kaharian ng Diyos, ang Diyos na ang nagsasabi sa kanyang salita, pwede ka pumasok sa kaharian ng Diyos. Walang pinipili ang Diyos na papapasukin sa kanyang kaharian dahil ang kaharian ng Diyos ipinangako sa lahat na magmamahal sa Panginoong Jesucristo. Matthew chapter 21, verse 31. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng bayaran ay nauuna pa sa inyo na mapabilang sa kaharian ng Diyos, sapagkat dumating sa inyo si Juan na tagapagbautismo sa tubig at itinuro sa inyo ang tamang daan sa matuwid na pamumuhay, pero hindi kayo naniwala. Pero ang mga maniningil ng buwis at mga babaeng bayaran ay naniwala sa Panginoong Yesus. At kahit na nakita ninyo ito, hindi pa rin kayo nagsisi sa inyong mga kasalanan at hindi kayo naniwala sa Panginoon. Mga kapatid, sinasabi ng Biblia sa Matthew 21, verse 31-32, na yung mga tax collector at yung mga prostitute, yung mga babaeng, mga nagbibigay ng aliw, mauuna pa sa kaharian ng Diyos kasi nagsisisi sila sa kanilang mga kasalanan. Sa atin mga kapatid, kung di ba ang tingin natin sa gobyerno, sa mga senador, congressman, sa mga wala tayong babanggitin na pangalan. Di ba? Naku, mga korap yan. Mga korap, mga ganyan. Minsan galit na galit tayo, inis na inis tayo dahil nagbabayad tayo ng buwis pero kinokorap lang nila. Kumbaga, nagpapasweldo tayo para sa kanila. Pero mga kapatid, kahit kung magsisisi sila, pasok sila sa kaharian ng Diyos. Walang pinipili ang Diyos kung sino ang papapasukin o hindi papapasukin. Lahat ay nasa kaharian ng Diyos kung tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan. Matthew chapter 21 verse 43. Sabi po, kaya tandaan nyo ito, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Ang paghaharian po ng kaharian ng Diyos ay ang mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Hindi yung parang pakitang tao lang, pakitang tao lamang yung pagiging mabuti, pakitang tao yung pagiging mabait, pakitang tao yung pananalangin o yung pagbabasa ng Bible. Ang makakapasok sa kaharian ng Diyos ay ang mga taong sumusunod sa Kanya at handang sumunod sa Panginoong Jesucristo. Yan. Ito po, Mark chapter 4 verse 30 to 33. Malapit na po tayo na magtapos sa ating sermon. Mark chapter 4 verse 30 to 33. Saan ba inihalin tulad ang paghahari ng Diyos? Sinabi ni Jesus, sa ano kaya maihahalin tulad ang paghahari ng Diyos? So ano kaya ito, saan kaya ito mayahambing? Ito ay katulad ng isang buto ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng buto, ngunit kapag naitanim at tumubo, magiging isang mataas ito kaysa sa ibang mga halaman. At kahit na ang mga ibon ay makapamumugad sa lilim ng mga sanga nito. Ano pa ang sinabi? Sa Matthew chapter 13, verse 47, verse 44. 13 verse 44. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang kayamanang nakabaon sa isang bukid,
Nang mahukay ito ng isang tao, itinago niya itong mabuti. At sa tuwa niya ay umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili niya ang bukid na iyon. Ang kaharian daw po ng Diyos ay inihalin tulad sa isang bukid. Halimbawa sa itong pinagdadausan ng salubong. Nakahukay ang isang tao dito ng kayamanan. Ang nangyari po doon, ipinagbili niya ang kanyang mga ari-arian para lamang mabili itong lugar na ito. Ganun kaimportante ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sa kaharian ng Diyos, lahat ng ating pangangailangan ay nandoon. Kagalingan, kapayapaan ng puso, pag-ibig, pagmamahal, mga kayamanan, mga pagpapala nandun sa kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos ay nasa puso natin sa ating mga buhay. Sabi ng Luke chapter 17 verse 20 to 21. Luke chapter 17 verse 20 to 21. Minsan, dito na po ako magwawakas. Minsan tinanong ng mga Pariseo si Jesus kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Kasi nag-aantay po sila, kailan ba darating yung kingdom of God? Kailan ba darating yung paghahari ng Diyos? Kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos? Sumagot ang Panginoon, walang makikitang palatandaan na nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Kaya walang makapagsasabi, dito maghahari ang Diyos o doon maghahari ang Diyos. Dahil naghahari na ang Diyos sa inyong mga puso. Mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay hindi visible sa pisikal na paningin. Na para bang, uy, nag-iba yung presidente, uy, nag-iba yung gobernador, nag-iba ang congressman, uy, nag-iba ang mga tao, nag-iba ang kapitbahay ko. Mga kapatid, sila-sila pa rin yan. May mga korap pa rin, may mga masasama pa rin ng ugali. Pero kapag ang isang tao ay naramdaman at naranasan niya ang kaharian ng Diyos sa kanyang puso, hindi siya maaapektuhan ng mga masasama sa kanyang paligid. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, isang gabi lang ito. Isang gabi, karanasan ko, galit na galit ako. Galit na galit ako sa mga korap. Nung makita ko ang paghihirap ng mga tao, lalo na yung mga nagtatrabaho, napakadaming tax. Pati pag-iipon, mga savings may tax. Nabalitaan niyo po ba yon? Pati savings natin may 20% tax. Napakadaming tax. Pero nakikita rin natin na nawawalan na ng hustisya. Kung sino ang nagbibigyan ng hustisya ay yung mga makasalanan. May mga abogadong tagapagtanggol ng kasamaan. Nasaan na ang kaharian ng Diyos? Ito nga po yung sinasabi ng mga Pariseo. Kailan dadating? Kailan ba dadating yung paghahari ng Diyos? Mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay hindi yung pagpapalit sa mga namumuno. Hindi siya yung pagtatanggal sa mga korap na tao. Hindi. Ang kaharian ng Diyos sa puso ng mga anak niya magsisimula. Mararanasan yon ng kanyang mga anak. At pag naranasan yun ng kanyang mga anak, lahat ng mga bagay na ito, hindi siya maapektuhan. Mga kapatid, magkakaroon ng taggutom. Pero ang pangako ng Diyos sa inyo, wag kayong matakot dahil ang Diyos ang magpro-provide ng mga pangangailangan natin. Kaya natin itinuturo ang kanyang salita para tayo ay ma-remind sa pangako ng Diyos. Sa pangako ng Diyos. Kahit pa, minsan nagalit din ako. Sabi ko, palitan na yung presidente ng Pilipinas. Ganito kasi, ganyan. Daming problema. Alam niyo po, na-rebuke ako, pinagalitan ako ng Diyos. Pinagalitan ako ng Panginoon. Sa Roma chapter 13, mababasa po natin doon, ang Diyos ang nagluklok sa lahat ng mga nasa authority.
Ang pinakamakapangyarihan ay ang Diyos. Hindi natin sila pwedeng tingnan. Kung sino man ang nakatluklok dyan, wala tayong pakialam. Kahit pa mukhang demonyo ang nakalagay dyan, wala tayong pakialam. Dahil ang nag-iisang hari natin ay ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. Yun ang lagi nating tatandaan, mga kapatid. Importante na maranasan natin ang kaharian ng Diyos sa ating mga puso. At kung hindi pa tayo makapasok o hindi pa natin mararanasan, antayin lamang natin sa Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo, Panginoon, gusto ko pong maranasan ang inyong kaharian dahil nahihirapan ako pag araw-araw ng aking buhay ay nakikita ko itong mga bagay na ito, na mga kasamaan at kawalan ng pag-asa. Papasukin niyo ako at paranasin niyo po sa akin ang inyong kaharian. Ipanalangin natin na maghari ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? At yan ang isa sa mga pangako ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng kanyang mga anak na umiibig sa Kanya. Ang ibigay sa atin ang Kanyang kaharian. Amen po ba? Sa susunod na linggo ay pag-aaralan po natin kung paano matatanggap ang kaharian. Matatanggap ito sa pamagitan ng pananampalataya. At doon, sa next week, pag-aaralan natin kung paano lalalim ang ating pananampalataya para mas maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? May natutunan po kayo ngayong umaga? Amen. Sige po, at tinatawagan ko po si Mami para magbigay po ng katuruan kung paano po natin ma-handle o ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Amen.